Gaya noong 2023, ating po itinampok ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa sa aksyon laban sa kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI at PTV4. Sa ating pong unang season, ipinakita po natin ang mga hamon ng batayang sektor at ang solusyon at aksyon ng pamahalaan para sagutin po ito. Ngayong 2025, nagbabalik po ang programa na para sa mahirap dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Sa pangunguna ng NAPSI at PTV, sama-sama po nating alamin ang mga aksyon laban sa kahirapan. At sa Season 2 po ng Aksyon Laban sa Kahirapan, muling magiging saksi ang ating mga manonood kayo po sa epekto ng mga interventions ng pamahalaan sa pagpuksa sa kahirapan mula mismo sa mga kwento ng mga ordinaryong Pilipino. At bilang pambungad sa ating bagong season, kasama po natin ang lead convener ng NAPSI na si Secretary Lopez Santos III upang samahan tayong balikan ng mga magagandang kwentong ating naitampok at pag-usapan kung ano mga abangan ngayong Season 2 sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Lope, welcome to Rise and Shine Pilipinas. Yeah, maraming salamat at muli tayong nagkaroon ng partnership, ang PTV4 at NAPSI. At syempre, kasama si Dayan Tireno. Ay, ako, thank you po, Lope, at congratulations po sa bagong season ito. Pero of course, we want to look back on the last season. It has been very successful. Ang una po nating season ng Aksyon Laban sa Kahirapan. Paano po ba ang naging impact nitong Aksyon Laban sa Kahirapan para po sa ating mga kababayang Pilipino? Maganda ang appreciation ng ating mga kasamahan sa National Anti-Poverty Commission at sa general public sapagkat nagkaroon sila ng mas malawak na kaalaman tungkol sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pawang mga nakikilahok sa ating komisyon, kasama na siyempre yung mga batayang sektor at saka yung mga local government units natin. At nakakatuwa po na naipahatid natin yung iba't ibang mga programa, even ng other mga departments and agencies through this program. And also, one fact is that nagkaroon tayo ng mga nominations at mga awards. Ano pang masasabi niyo po dito, Well, nagpapasalamat tayo at may nakapansin dun sa ating programa. Marahil ay kailangan talaga yung mga impormasyon na yon. At nung nalaman nila yon ay napansin nila na meron palang ginagawa ang ating pamahalaan, mga konkretong programa at proyekto, serbisyo para maibsan ang kahirapan. The recent one, ito po yung Anak TV Seal na iginawad sa National Anti-Poverty Commission Program at ng PTV. Ito pong aksyon laban sa kahirapan. So congratulations to the whole team. Alright, now moving to the Season 2, Lope, ang tema po natin ay about convergence. Pwede po bang paliwanag po sa ating mga viewers, ano po ba itong convergence at bakit po ito ang magiging sentro ng Season 2, Lope? Noong Season 1, nakita natin yung mga programa na ipinahayag sa atin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ngayon naman, yung Season 2, ang gusto natin makita kung paano ito nagsasama-sama sa mga piling komunidad at pamahalaang lokal. Halimbawa, paano ang National Greening Program ng DNR, paano pumapasok ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD, paano nagko-contribute ang School-Based Feeding Program ng DepEd, ang Supplemental Feeding Program ng DSWD, paano yung tupad ay nakakatulong dun sa paglikha ng kahirap, ng paglikha ng trabaho. At ganoon din yung DTI, yung TESDA, paano ito nagtutugma-tugma sa mga pamahalang lokal natin. Plus yung mga inisyatiba din ng ating LGUs. Yan yung gusto nating makita sa Season 2. Paano nagtutulungan at nagkakaroon ng complementation, harmonization, convergence, itong mga programa na ito para pakinabangan ng ating mga batayang sektor at mga mahihirap na kababayan. Nabanggit yung mga LGUs din, so kasama rin natin sila dito. Bakit po ba mahalaga yung participation? Alam nyo, ang local government units, lagi natin sinasabi, they are the frontliners sa delivery of programs and services at yung mga batas na naglikha ng NAPSI mismo ay nagsasabi na malaki ang mandato at malaki ang kailangang gampanan ng ating mga pamahalaang lokal. So they are mandated to prepare and implement the respective local poverty
Reduction Action Plan. At yung tututukan natin, yung Poverty Reduction Plan na yun, gusto nating makita paano nagtutulungan yung mga programa ng national, local at paano nakikilahok yung mga basic sectors natin. All right. Now that we are on our season 2, I just want to go back to the why of this program. Ano po ba yung pinakalayunin natin nung naisip po natin gawin itong aksyon laban sa kahirapan, Kalope? Yung palang titulo ay action. No? Gusto nating ipakita na may aksyon yung iba't ibang stakeholders. No? At nakita natin dun sa season 1 paano ini-implement yung mga programa, paano nakikilahok yung LGU, paano nagpa-participate yung basic sector. At yun yung gusto nating ipakita. Kaya lahat gusto nating iparating na merong ginagawa, merong aksyon. Alright, talking about those actions, mga programs, patikim lamang, Kalope. Ano po yung mga accomplishments natin na nating na-feature na rin nung season 1 na mas pag-uusapan pa po natin sa season 2? Marami, nakatutok tayo dun sa pagbibigay ng edukasyon. No? Sigurado na merong pagkain yung ating mga kababayan, merong mga dagdag na trabaho, merong pabahay. No? Yan yung mga gusto naming tutukan paano ito nangyayari on the ground. Alright. Well, again, we would like to thank, of course, na kayo po inapili nyo pa rin ang PTV4 bilang partner dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan para sa pagpaparating ng mga programa na lalaban sa kahirapan, especially dun po sa ating mga nasa grassroots, sa mga ordinaryong Pilipino. Ano po ang gusto nyo iparating sa ating mga kababayang Pilipino na gusto pong iangat rin ng kanilang sarili dito po sa kahirapan? Nais nating iparating sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy po ang mga programa, proyekto at serbisyo ng ating pamahalaan laban sa kahirapan. At muli ay hinihikayat namin ang inyong aktibong paglahok at suporta dito sa programa na ito. Iisa yung ating layunin, ibaba ang insidente ng kahirapan sa ating bansa. Okay, nandun pa rin po ba tayo dun sa target, Kalope, ng single digit by the end of the administration of President Ferdinand R. Yun pa rin ang Jr.? ating target at tingin natin ay we are on track. Ang naitala na poverty incidence noong 2021 ay 18.1% at noong 2023 ay ito ay nasa 15.5% na. At kung masusustain natin yung ganong direksyon, palagay ko yung target ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos by end of 2028 ay maabot natin yung single digit poverty incidence target. Ano po ang mga nakalinya na mga activities pa ng NAPSI and also mga agencies na belonging to the council and also para po dun sa mga batayang sektor na pag-uusapan rin po natin sa season 2, Kalope? Tuloy-tuloy yung mga pagpupulong at ugnayan, koordinasyon ng ating national government agencies at ganun din yung pinapalakas natin yung representasyon at partisipasyon ng mga batayang sektor. At ngayong taon na to, i-roll out natin yung ating Magna Carta of the Poor na Local Poverty Reduction Action Planning and hopefully maabot natin yung ating mga kasamahan sa local government units at mapagsama-sama natin yung ating programa through convergence. Oo nga, yan nga yung pinaka-importante, yung convergence Yes. na magiging sentro po ng season 2. Actually, I wanna touch on that, Kalope. Paano natin masisiguro na hindi repetitive yung mga ginagawang programa? Kasi baka mamaya may programa yung isang departamento and then yung agency, syempre kailangan i-maximize yung resources ng gobyerno. What's the monitoring being Yan done by mismo. Pagka nagsasama-sama, nakikita kung merong duplication. At kung meron man, ay nag-a-adjust yung mga programa in terms of resources, in terms of target beneficiaries. Pero ang dulo, ang impact pa rin ay mapagsama-sama magkaroon ng harmonization yung ating mga programa. May flexibility naman yung ating mga implementing agencies kung saan mas mapagbubuti yung programa at mas makakatulong dun sa mga target beneficiaries ay ginagawa po yan ng ating mga pamahalaan. Sa kaalaman po ng ating mga kababayan, napakalawak po ng sakop ng National Anti-Poverty Commission, iba't ibang mga agencies na banggit nyo nga yung mga local government units. So bilang patikim po sa upcoming net, itong sinimula na nga po natin na season 2, ano-ano po yung mga agencies and even yung mga batayang sektor para po mas ma-inform din po natin yung ating mga kababayan sa lawak ng kayang gawin ng National Anti-Poverty Commission, Kalope? Well, pangunahin ay yung inisyatiba ng pamahalaang lokal.
At dun sa mga inisyatiba ito ng pamahalaang lokal, titingnan natin paanong nakakatulong yung mga programa, proyekto at serbisyo ng national government agencies. Ito yung gusto nating patunayan na sa pagkakaisa ng different agencies kasi ang dami nating resources na nandyan, ang daming programa, halos lahat ng ahensya ng ating pamahalaan may mga poverty reduction programs. And yung different agencies na ito ay nagpa-enroll sa atin ng kanilang mga programa at napakadami nito. Gusto natin itong makita kung paano nagtutulong-tulungan doon sa mga inisyatiba ng pamahalaang lokal. Well, sa mga upcoming po na mga panayam na gagawin natin dito sa aksyon laban sa kahirapan ng NAPSI, mas magbibigay po ng detalye patungkol dito sa usapin ng convergence sa mga programa po ng pamahalaan para labanan ng kahirapan sa ating bansa. Ako, na-excite tuloy ako, Ka Lope. Ilalapit na natin sa mga tao na mismong yung mga local chief executive ang magkwento sa atin ano ang ginagawa dun sa kanilang mga respective localities. Okay, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Well, maraming salamat sa PTV4 at sa pagtangkilik ng ating mga mamamayan sa National Anti-Poverty Commission, lalo na po ang mga batayang sektor na laging nandyan at nagsusuporta sa ating mga programa at serbisyo na ipinapatupad ng ating pamahalaang national at pamahalaang lokal. Pakaabangan po ninyo mga CARSP ang aksyon laban sa kahirapan dito sa Rise and Shine Pilipinas sa pagsimula po ng bagong season. Pero ito, Ka Lope, matagal-tagal natin hindi ginawa pero gawin natin ngayon dito sa pagsimula ng ating season 2. Kaya naman mga kababayan, sabay-sabay po tayong umaksyon laban sa kahirapan. Maraming salamat po, Ka Lopez Santos III, ng National Anti-Poverty Commission. Abangan po ninyo dahil may bagong muka ang aksyon laban sa kahirapan. Dito po yan sa Rise and Shine Pilipinas.